As one of the full-time workers of Pastor Apollo Sikiboloy, I am here facing the camera without a mask because I'm very proud to become a witness but of the goodness and kindness of Pastor Apollo Sikiboloy in our lives. So for those who are accusing Pastor Apollo Sikiboloy, shame on you. Ang kakapal na mga mukha nyo, baga muog na wong. Don't you dare us fight because we are willing to die to defend the Son. Magandang hapon po mga kababayan, kapamilya, kapuso. Matagal po kaming nanahimik magsalita sa katotohanan. Ikaw, Madam Hontiveros, sinasabi mong victim yung mga false witnesses na meron ka dyan? Tandaan mo, I am proud full-time miracle worker for 5 years. Pero never kong naranasan ang pinagsasabi ng mga false witnesses na meron ka dyan. Tandaan mo, Madam Hontiveros, time will come, mapapahiya lahat ng mga false witnesses na meron ka. At ikaw, alias Rene, sinasabi mong researcher ka ng SMNI, excuse me, baga kag naong dong. You are not a real researcher. Teacher ako, pero mismo ako nahihirapan paano maging isang researcher. Sinasabi mong researcher ka, patunayan mo yan ha. Next, sinasabi mong hindi ka pinapaaral ni Pastor. I am the right witness. Ang daming mga scholar ni Pastor, hindi lang full-time miracle worker, meron din mga hindi membro ng kingdom, pero scholar ni Pastor. Sabihin mo hindi ka pinapaaral? Tandaan nyo, Madam Hontiveros, unfair sa amin, bilang isang worker, sinarikripisyo ang lahat, buhay namin, ambisyon, dreams namin in life. Kung tutuusin, maraming mga privilege na pwede kaming magtrabaho sa labas. Pinili na maging worker because alam namin ang katotohanan. Alam namin kung paano kami binago ni Pastor Apollo Sikiboloy. Kaya tandaan mo yan, Madam Hontiveros, unfair ka sa amin. I am proud LGBTQIA+ member nang dahil kay Pastor, inalis lahat ang mga hindi kaaya-aya na ang turo ni Pastor sa amin, magbago through repentance. Dito lang muna at sa susunod, marami pa akong sasabihin. Maraming salamat po. The only reason nga nung nagsalita kami ngayon, our problem is yung mga accusation na tinatapon nyo against kay Pastor. Ako, I am a full-time miracle worker dito sa Kingdom of Jesus Christ. And I am also one of Pastor Apollo Sikiboloy's scholar. Since bata ako, since 10 years old, nandito na ako sa Kingdom. Yung mga accusation na sinasabi nyo, na tinatapon nyo against kay Pastor, never kong nakita yan. Yung sinasabi nyo na gina-abuse. Ina-abuse ba kami dito? Hindi. Masaya kami dito. Kayong mga lumabas kayo na mga worker at ngayon, mga kuno, witnesses ni Risa Hontivirus, please lang, tigilan nyo kami. Kilalang kilala namin kayo. Huwag kayong magkaila. May mga ginawa rin kayo dito sa loob ng mga atrocities. Labi na, ikaw, Jackson, kilala kita. Nagkasama tayo sa Glory Mountain. And again, speaking of Glory Mountain, yung sinasabi nyo na gun store, nagstay ako sa Glory Mountain for 2 years. And sa 2 years na nagstay ako doon, wala kaming nakita, wala akong nakita na gun store doon. Sobrang ganda ng Glory Mountain. It is indeed a reflection ng kanang totoong restoration. Ang nakita ko doon sa Glory Mountain during those time na nagstay ako is the beauty of correction. It's the beauty of discipline na pinakita sa akin ni Pastor. Yes, pumunta ako doon because I am under correction, I am under discipline. Pero sasabihin ko sa inyo, never once in my whole life na nagsisi ako, na nag-regret ako, na pinagdaanan ko yung mga panahon na yon. Kasi masaya ako, nakita ko yung malaking gugma ni Pastor sa kaluluwa namin, sa kaluluwa ko. Tungod kay Pastor, wala ako ngayon dito. Kung hindi tungod kay Pastor, hindi ko mararanasan yung ganitong lavish na lifestyle, luxurious na lifestyle. Nasasabihin nyo, inaabuso kayo? Ang kakapal ng mga mukha nyo, titigas ng mga mukha nyo, lalo ka na Jackson. Kakita jud ko kung gaano jud ka kasinungaling, ka-witness ko. Basin nakalimot ka kung kinsa ako. Basin nakalimot ka kung ano yung ginawa mo. Gusto mo bigyan kita ng date? December 8, 2014. Ano yung sinabi mo sa akin nun?
Ano yung pinagbantaan mo ko na hindi ako magsusumbong. Pero nung ginawa ko, syempre alam ko mali yung ginawa mo. Nagsumbong ako, pero ano ginawa mo sa akin? Binaliktad mo ko. Tapos ngayon, gagawin mo yan kay pastor. You have crossed the line. Kayong mga yawa mong mga fake witnesses. Grabe kayo, hindi ko ma-imagine kung paano nyo nagawa yan kay pastor. After all those times ng goodness, kindness sa pinakita sa atin ni pastor, tayo dito pumapasok tayo sa kingdom, tinanggap tayo ni pastor without looking back on our past. Tinanggap tayo ni pastor kung sino tayo. Ang patient, ang love, genuine love ni pastor para sa atin, binigay niya lahat. Hindi deserve ni pastor ang lahat ng mga betrayals na ginawa nyo, lahat ng mga betrayals na ginawa nyo against sa kanya. Hindi niya deserve yun. So if I were you, habang buhay pa kayo, sana magising yung utak nyo na magsisi kayo. Kasi hindi nyo kilala kung sino binabangga nyo. Hindi nyo kilala. Eto, warning lang sa inyo na sasabihin ko. Wag na wag nyong uulitin yung ginawa ng mga Pharisees during sa time ni Jesus Christ. Make sure you are on the good side. Make sure you are on the side of Jesus Christ. Maulang nang maisultin ako sa inyo. Maraming paninira ang binabato sa pinili at hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Patotohanan namin lahat na ang mga yon ay pawang kasinungalingan. Ako si Jade M. Isaal, isang full-time miracle worker ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. For 15 years of being a full-time miracle worker, I can attest that Pastor Apollo C. Quiboloy did not abuse any woman in the kingdom. In fact, he taught us on how to become dignified women. Hindi pinaaral. Lubos ng aking pagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Quiboloy sapagkat ako ay kanyang pinaaral at nagkaroon ng master's degree. Utang ko sa kanya ang aking pag-aaral. Utang ko sa kanya ang aking tagumpay. Why do false accusations flew thick against Pastor Apollo C. Quiboloy? It is because of envy, of jealousy, and of money. To Pastor Apollo C. Quiboloy, count me in, sir. Whatever happens, I will defend you till the last breath runs out of me. Thank you, sir. Why do I defend Pastor Apollo C. Quiboloy? Mga kababayan ko, mga kaibigan ko, lahat, friends all over the world, all the universe, it's high time that I have to speak up for our beloved pastor. Hindi na talaga namin matiis ang lahat ng naririnig namin. Sa totoo lang, hindi ako sanay na gumawa ng vlog. Never ko ito ginawa sa buhay ko. But dahil sa mga paninira nila kay pastor, ito ako ngayon lumabas para ipaglaban ko ang aming butihing pastor na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ako nga pala si Joanny B. Largo, a certified full-time miracle worker of the Kingdom of Jesus Christ. Way back 2013, our family enlisted ourselves as one of the spiritual army of goodness. Lahat kami without conditions, without promises, without any assurance of coming, but for the salvation of our souls. Hindi kami nagdududa, hindi kami nagduha-duha kay pastor. Buong pamilya kami nagpagamit din sa gingharian, walay kasiguraduhan kung mga eskwela ang among mga anak, kung maganda ang among kinabuhi, gibiyaan amo ang tanan, ang trabaho ko, ang trabaho na akong asawa sa abroad, tanan among mga pangandoy among gibiyaan because nakita namin na tinuod gyud si pastor, siya gyud ang nagdala sa maayong balita sa kaluwasan. Mao gyud na ang tinuod. Sa among pagpagamit diri sa kingdom, to our surprise, blessing after blessing comes. Hindi namin inakala na mabigyan kami ng magandang bahay sa Camellia. Lahat binabayaran, everything na pagkain, kuryente, tubig, all paid Pulburon and kayo all are dyan. provided. Ang aming mga anak nakapag-aral free. Kahit ako, sa edad ko ito, hindi ko pinangarap na mag-aral.
but I am one of those who sent to school to take pastoral studies free of charge, and natapos ko yan lahat, all paid by pastor. Maunay inyong ingon nga wala pa eskwelaha, kinawawa, luoy kaayo, huy, maulaw mo uy. Hindi yan totoo, pura buhat-buhat lang yan. Ug maingon mo nga gilisod-lisod, maingon mo makaluluoy. Shame on you. Lahat ng mga nagsasalita niyan, gawain na nila sa una kay mga badlungon sila nga mga tao. Kaya sa tanang mga nanonood, nakikinig karon, kung unsa man na inyong natdungog kay pastor, those are all fabricated lies and false accusations. Mutuo mo sa amo kay kami nagpabilin diri. Molested and abused, nagitudluan man gani mi diri ni Pastor Salma yung tarong na babae. We in the Kingdom Nation are dignified women. Bakit ko susuportahan si Pastor Kibuloy? It's because yung taong sinisiraan ninyo ay napakabuting tao. And isa pa, lagi niya sinusuportahan ang mga kabataan. So hindi po talaga maganda yung mga ginagawa o sinasabi nung mga pumunta sa Senado. Kasi alam nila o alam talaga namin kaming nandito sa Kingdom Nation kung ano yung katotohanan. Kaya kayo na laging nagsasabi ng kung ano-ano kay pastor, kesyo na rape daw kayo at ginugutom daw kayo, meron daw kami mga binebenta dito na mga baril. Hello, sa Kingdom wala kang makikita na ganyan. Dito puro pagmamahal. Dito tinuturuan kami bilang isang babae, lalo na maging dignified woman. It's because leaders sa kingdom ay kadalasan puro babae. Malaki ang pagtitiwala ni pastor sa mga kababaihan. Sana yung mga taong laging nakikinig doon sa social media, hear us as well. Pakinggan nyo rin po kami na kami yung nandito sa Kingdom Nation. Hindi lang yung mga nandoon na pumunta sa Senado o doon sa Congress. It's because kami po yung totoong naka-witness dito sa loob ng Kingdom Nation. So that's why I support Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga kababayan, hindi na kami mananahimik sa mga narinig namin sa social media sa mga panahong ito, lalong-lalo na sa pagpaninira nila sa pangalan ng aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Yung mga bogus witnesses dyan sa Senado, lahat ng yan mga manloloko, mga sinungaling. Bakit namin masasabi yan? Dahil kami mismo ay nandito sa loob ng compound ni Pastor Apollo C. Kibuloy and we have witnessed how good is our pastor. Yan, mga bogus witnesses na yan, bakit sila nandyan sa labas? Kasi pasaway ang mga yan dito. Hindi nila nakayanan ang mga rules. Bakit hindi nila nakayanan? Dahil yan ay mga tamad, yan ay mga disobedient, no? So, yung mga Naalala ko na naman yung kaon, tulog. paninira kay pastor, like for example, yung kaso-kaso ng rape na yan si alias Amanda na yan, dito pa lang sa Regional Trial Court sa Davao, matagal nang na-dismiss ang kaso na yan. At ngayon, inulit na naman nila dyan, dinala pa sa Senado. At ikaw naman, ikaw Senador Risa Hontiveros, ikaw, you know what? Katawa-tawa ka dyan. Alam mo ba? You're a laughing stuff. Bakit? Tingnan mo, wala kang kasama na kasama na senador dyan sa Senado, mag-isa ka lang. No? Kung may kasama. Meron. Si Senator Robin, kaya lang kinontra siya. In front of her face. Makaman, hindi pa pabor sa'yo, no? So, kitang-kita, lahat ng mga bayaran na testigo dyan, hindi yan magtatagal. Okay? Kilala namin kung sino ang mga yan. Mismo yung mga kasamahan niya na lumabas, na wala ng connection sa kingdom ngayon, sila mismo nagsasabi kung ano ang ugali ng mga alias David, alias Rene na mga yan, alias Amanda na mga yan, no?
mga tamad, mga tulog kain lang yan dito. Okay? So, yung sinasabi nila na hindi sila Tulog pinag-aral, kain. hoy, mahiya kayo. Kami nga Kaon, na tulog. nakapagtapos na ng pag-aaral before kami nag full-time miracle worker. Si pastor mismo pinag-aral pa kami ng masters, ng doctoral. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi kayo pinag-aral. Kayo mga bogus witnesses na dyan, mga sinungaling. We will defend the appointed son. Hindi kayo magtatagal. Ang masasabi ko lang sa Kaon, inyo, good luck sa mga paninira ninyo dahil darating ang araw, pagbabayaran ninyo ang lahat ng mga kasinungalingan at mga kung ano-anong paninira ninyo sa aming pastor. Kung kayo lumabas na lang din kayo, bakit pa kayo maninira? Tumahimik na lang kayo dyan at magpakasaya sa labas kung yan ang pinili ninyong buhay. Kami pinili namin manirahan dito at manatili. Look, ikaw, Senador Risa Hontiveros, sige daw, bilangin mo kung ilan yung mga nagtestigo laban kay pastor na mga paninira. Bilangin mo dyan sa mga nanatili dito sa loob. Sige daw. Yang mga yan na nasa labas, may bilang lang yan sa mga kamay. Yung mga paninira na yan, hindi yan magtatagal. Subukan mong pumunta dito at dito ka kamo mag-imbestiga sa amin. Hey, I'm Princess May Mondragon. I'm a proud full-time miracle worker assigned here in JMC. So, I first known Pastor when I was still a kid. Actually, ang mama ko ang unang nakakilala kay Pastor kasi OFW siya sa Hong Kong. And then, when she came back here in the Philippines, sinama niya kami sa Kingdom. Okay? So, year 2002, naging part-time worker kami. And since then, Pastor is the one who's sending me to school. No? Gikan grade 2 ko, hantod sa nag-college ko, si Pastor ang nagpaskwela sa kuha. For your information. So, mali ang inyong ginaingon na si Pastor wala nagpa-eskwela sa amua dinhi. Well, in fact, this year unta, magpa-enroll pa unta ko early childhood para mapaanuhan pag yun namo ang masuportaan pag yun pag-ayo ang JMC. So, kamo na gusto mo kuha sa Kingdom, sa JMC ug sa uban pa na associate na mga sa Kingdom, kamo pagbantay mo kay kami, ang dami mo depensa sa anak, ang dami mo depensa sa Kingdom tungod blood, sweat and tears namo ni 24 years na po ako dito sa Kingdom. Tung inyong mga rape na ginaingon, wala na siya, pataka ra mog storya, buhat ra na ninyo, bayaran na ninyo sa tukmang panahon. Pagtarong mo din ha. Kamo, dapat hinduan na ninyo inyong kaugalingon, dili na magpataka mo og pahid sa inyong mga kahugaw. Sobraan rasad mo. Antay ra magmakit-an namo kapanitan gyud namo mo sa tinuod lang. Lagot namin ninyo, dugay rami naghilom-hilom dinhi. Salamat. One of the full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ and one of the teachers here in Jose Maria College Foundation Incorporated na ipinatayo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nais ko lang magkomento doon sa nangyaring hearing sa Senado nitong nakaraang linggo. Sinasabi ng mga witnesses, should I say false witnesses, na inabuso daw sila. Inabuso nga ba talaga? Hindi naman talaga sila inabuso kasi ang totoo, sila ang nang-abuso. Inabuso nila ang kabutihan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sila talaga ang nagpatunay na ang kanilang sinasabi ay mga kasinungalingan. Ngayon, kung tapos na sila, kami naman ang magsasalita. Don't you dare
dahil kami ang makakalaban nyo. We didn't say anything before kasi we were following the words of God, like love your enemies, pray for them that hate you. Pero ngayon, not this time. Ikaw, Risa Hontiveros, be sure that your false witnesses can prove their statements or else ibabalik yan lahat sa'yo. I've been here in the kingdom for 10 years already at wala akong nakitang and even na witness na pang-aabuso or slavery. Kasi lahat kami dito well provided ni pastor. Kaya dapat mahiya ka sa mga pinagsasabi mo. Ang mga witnesses mo, hindi sila credible. And to our beloved pastor, you can count on us, sir. We will defend you until the end. Thank you, Pastor. Pastor, I am forever grateful and thankful sa inyo po for the gift of education that you have given to my 3 children. Kung hindi dahil sa inyo, Pastor, I don't know what will be the future of my children. Being a single parent is very hard for me na buhayin ang mga anak ko. But you're there giving me support and help for my children. Once again, Pastor, I think this is the time to kami naman ang magbigay ng pasasalamat sa inyo through defending you in all these false accusations against you. So again, Pastor, thank you very much. And we will stand for you till the end, Pastor. Love you. Hello, good day everyone. Especially to our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor, ako di ay si Honey Grace Urbina and I am a bona fide full-time miracle worker. I have been here in the kingdom for almost 13 years. And to tell you frankly, wa ko'y laing nabati diri sa sulod saging harian maliban sa pagkamaayo o gugma sa amahan pinaagi sa iyang appointed son. Kamo, nagipili na mutalikod sa atong mahigugmahong magbalantay. You once have your own testimony of the goodness and the love of the Father o kung unsa gibago ni pastor ang inyong kinabuhi. Even to the point, alam ko meron din kayong mga testimony that you're even willing to offer your life to defend the Son. Pero asa mo karon? I don't know what your story. Wa ko kabalo kung unsa ang hinungdan kung ngano ni gawas mo. But ang tinuod naa sa amua na mga nagpabilin. Naapod kay kaugalingon na akong istorya. Before ko nasulod diri sa kingdom, I have a very dark background. Pero wala na siya gitan-aw ni pastor. Ang gitan-aw sa ako ni pastor, mao ang kinabuhi na pwede niyang ihatag once I will fully surrender my whole life in obedience to the will of the Almighty Father. And walay persecution, no anything that this world can offer, especially lust and money, can ever hinder my faith in full obedience, loyalty, dedication, and faithfulness to our Almighty Father through His appointed Son, no matter what. Pastor, you can count on me. Praise the Father. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw. Sana po kayong lupalop ng bundong ibabaw na ito. Magandang umaga, magandang tanghat, magandang gabi. Ako nga po pala si Brother Edward Anthony Natad. Talagang lumaki po ako dito sa Davao City. Kaya masabi ko na kilala ko po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Actually, ako po isang produkto ng isang broken family. No? Iniwan po kami ng aming tatay nung ako po 4 years old. Tapos yung pangalawa kong kapatid nasa mga 3 years old. Tapos yung pangatlo nasa mga 1 year old. Iniwan kami dahil yun nga may nakitang ibang babae aking tatay. So masasabi po natin bilang isang produkto ng broken family, ang masasabi ko sa sarili ko, ang natalim sa buhay ko, sa puso ko ay galit. Diba? Galit, yun nga po yung hatred, bitterness na possible maging resulta ng revenge. No? Revengeful yung ating isip. Nung pumasok ako dito sa kingdom, actually pumasok ako dito sa kingdom 1993. Tapos na full time po ako 1994. As a product of a broken family, nung pumasok ko sa kingdom, masasabi natin na walang makuha sa akin si pastor, diba?
Yun nga po kasi produkto ng isang broken family. Kung lang masabi ko lang po, mga kababayan, kasi dito talaga ako lumaki ka pastor, pinagtiisan niya ako, no? Taliwas sa aking pagkatao. Hindi ako nineglect tulad ng aking naranasan nung kami po inintras ng aking mama sa iba't ibang pamilya. Kasi hindi ko kasi makayanan ng aking mama na alagaan kaming tatlo kasi laking mayaman po ang aking mama. Malaking mayaman po sila dati. Kaya inentras kami. Tulad ng aking naranasan, kahit saan lang pa ako tumitira, no, sa auntie ko, lola ko, kapag sila po nagsasawa na po sa amin, kami po tina-transfer nila sa ibang pamilya. But since na ako po tumira dito sa kingdom, never ko pong naranasan yon na tulad ng dinas ko sa aking mga relatives. Kung tutuusin po, yun pong lahat na iyon ay mga relatives ko po yun sila. No? Auntie, mga pure auntie talaga. Diba? Kapatid ng papa ko. Pero nung ako po tumira dito sa kingdom, talagang pinaghawakan ako ni pastor. Hindi niya po tinignan ko anong klaseng pagkatao meron ako. Pinalaki niya po ako, hindi niya po ako nireject, hindi niya po ako nineglect tulad ng aking naranasan sa labas. Kaya mga kababayan, taliwas po ito sa lahat ng mga pinagsasabi ng mga witness dyan sa Kongreso, dyan sa lower house and dyan sa Senate, yung mga paninira nila kay pastor na kami po itinorture dito. Kasi ako mismo, mga kababayan, na naranasan ko po ang pag-ibig ni pastor sa akin. Sino lang naman po ako, diba? Produkto ng isang broken family. Wala pong makuha si pastor sa akin kundi sakit ng ulo. No? Kasi yun nga po, hatred ang natanim sa aking puso. Hindi pag-ibig. Si pastor lang po ang nagtanim sa akin ng pag-ibig. No? Kaya yung mga pinagsasabi nila, hindi po yan totoo mga kababayan. Huwag niyo po silang paniwalaan. O kami po ang paniwalaan nyo na nagpatuloy sa kingdom, no, nag-commit ng buhay. Kasi bakit po namin ginawa yan? Bakit po kami nag-commit? Kasi nakita po namin ang pag-ibig ni pastor. Nakita po namin sa kanya ang kanyang pag-aaruga. Tulad na po sa buhay ko in behalf sa aking mga magulang na dapat sana sila po ang gumawa niyo sa akin. Pero hindi ko po naramdaman yun. Kapastor ko po naramdaman yun mga kababayan. Kaya masabi ko lang po sa mga false witness na yon, no? Actually mga kababayan, makasama po namin sila dito. Yan sila, yung mga nag-witness sa Senate, mga kasama po namin yan sila. Ang dahilan na sila po ay naninira ngayon dahil sa pera. At isa sa mga factor kung bakit sila ngayon nasa labas kasi hindi po sila nagpadisiplina. Siyempre, that's normal, di ba, sa isang pamilya. Ako, sa totoo lang, hindi ko naranasan yan sa aking pamilya sa labas kasi yun nga, broken family, produkto ako ng broken family na didisiplina ako, di ba? Hindi ko naranasan. In fact, ako ang matigas ang ulo ko kasi yun nga, galit ako sa nanay ko. Kasi man siya marunong sa amin, magdala sa amin na kanyang mga anak. Yun nga dahil sa kanyang naranasan na naunawaan ko rin ang mama ko. Pero nung ako nito na sa loob, siyempre, may disiplina yan. Pasalamat nga ako dito sa kingdom kasi naranasan ko yung pagdisiplina. Yun pala yung tanda ng pagmamahal. No? Minsan nga dito sa amin sa kingdom kapag kami dinidisiplina, pagtapos ng disiplina, binibigyan kami ng mga pribilehiyo. Diba? Binibigyan kami ng mga blessings. Tapos sabihin nila tinutorture kami. Hindi. Ako, sa totoo lang, na-convert ako sa kingdom since when I was 14. Ngayon, 44 years old na po ako. No? Tapos lumabas ako all in all na sa mga 6 years yon. So 31 minus 6 years, nasa 26 years po lahat ang pag-stay ko dito sa kingdom. Ba't ako bumalik? Kasi yun nga naranasan ko nung nasa labas ako. Hindi ko nadama doon ang pag-ibig kasi yun nga, broken family kami. Tutira ka sa mama mo. For how many years di ka niya nakasama tapos agad-agad mag-isang bahay kayo sa pagtitira kayo sa isang bahay. Hindi man agad-agad ma-reconcile yan lahat na yan. Diba? So, mahirap. Kaya lumalik ako dito. Kung totoong tinorture kami dito, minaltrato kami dito, babalik kaya ako? Diba? So, sa lahat ng mga kababayan natin, huwag po kayo makinig sa kanila. Kami po ang paniwalaan ninyo. Huwag po tayo maging one-sided. No? Kasi yan sila,
Katotoo lang, batin sa lumabas, batin sa nanira dahil sa pera, number one factor. Number two, ayaw nila magpadisiplina. No? Ayaw nila instead na magpakumbaba.